At kaugnay ng pagbaba ng inflation rate noong Marso, makakusap natin ang ekonomistang si Professor Emmanuel Leyco ng Asian Institute of Management. Magandang umaga po, Professor Leyco. Magandang umaga, Howie, at magandang umaga sa ating mga nanonood. Okay, Prof, konting economics lesson lang para mas malinaw yung balita. Ang ibig pong sabihin ng bumabang inflation rate ay tumaas pa rin ang presyo ng mga produkto, pero mas mabagal o mas maliit lamang ang pagtaas nito. Tama po ba? Hindi naman ibig sabihin, bumaba ang presyo ng mga bilihin. Tama yung unang sinabi mo na tumaas pero hindi hindi masyadong mataas. Pero tumataas pa rin ang mga presyo. Okay, ito na po ang ikalimang sunod na buwan na bumaba ang inflation rate. Ano kaya ang mga dahilan nitong pagbaba ng inflation rate? Well, unang-una, I think kailangan nating batiin ang mga ating economic managers na ito ang objective na sinet out nila na pababain ng presyo o pabagalin ang pagtaas ng presyo. And it looks like it's taking effect, no? Particularly sa pagkain. Maganda ang pagbagal ng pagkain, ang presyo ng pagkain, particular na doon sa mga lugar na maraming mga mahihirap. Okay, pero yung kabila nito ay pumasok yung itong cheap rice imports dahil lumuwag nga itong ating mga restrictions sa import. So marami din nagsasabi, nakinabang ang mga consumers dito sa mas mababang inflation rate, pero dihado naman yung mga local farmers natin. Oo. Kaya nga ang dapat ang pagtingin natin sa inflation, this is a short-term indicator ng ating ekonomiya. Ang sinasabi lang nito, ang mga pang-araw-araw ng mga bilihin ay bumabagal ang pagtaas. Ngayon, pwede rin natin tingnan na yung rice policy natin ngayon, yung rice tarification, ay maaaring magkaroon ng matagalang epekto sa agrikultura. Dahil ang incentive sa agrikultura natin ay patuloy na humihina at unti-unting nawawala. Ano naman itong epekto ng wala pang approval, itong 2019 national budget? Kasi paulit-ulit sinasabi po ni Finance Secretary Sani Dominguez na dahil wala pang aprobadong bagong budget, may 46 billion pesos daw na hindi nagagastos ang gobyerno. Ibig sabihin, there is this huge amount of money na hindi po nagsisirculate sa ating ekonomiya. May epekto kaya yan dito sa pagbaba ng inflation rate? Palagay ko mas direct ang epekto niyan dun sa GDP growth rate. Kasi malaking bahagi ng ating GDP ay nanggagaling sa panggastos na nagmumula sa gobyerno. So kung bilyon-bilyon ang natetenga dahil sa hindi pagpasa ng ating budget, malaking epekto yan sa ating GDP growth rate. At yun naman ang kailangan nating bantayan. Okay, other factors, no? Yung climate tsaka weather, El Nino, no? Ibig sabihin nito ay may epekto nito sa agricultural production. Anong maging epekto naman nito sa consumer prices at saka sa inflation sa mga darating na buwan? Ngayon, hindi pa natin nakita yan sa Marso, pero siguro sa Abril, makikita na natin ang epekto ng El Nino, ng tag-init. At kung andiyan naman ang rice tarification, pwede nilang gamitin yung importation para mapagpunuan yung pangangailangan natin sa bigas. Pero again, ang ating siguro kailangan tingnan nating mabuti ay merong long-term impact ang rice tarification. At sana mangyari na dahil doon sa rice tarification, yung pondo na kanilang ilalaan para sa pagmomoderno ng ating agrikultura ay magkaroon din ng epekto. Pero kung ang mangyayari, puro importation lang at hindi naman natin napapaganda ang ating agrikultura, ang mangyayari niyan, baka yung ating agrikultura ay tuluyan ng humina at maging maliit na lang talaga ang epekto, maging bahagi nito sa ekonomiya. Yeah, kasi Prof, sinasabi niyo may trade-off nga dahil mas mura ngayon yung ang bigas dahil mas marami yung rice imports, mas konti naman ang kinikita ng gobyerno dun sa sinasabi niyo yung tarification o yung taxes na pinapataw sa mga rice imports.
Hindi, tataas yung ating revenues mula doon sa rice tarification. Makakakuha ng pondo ang gobyerno doon sa mga buwis na i-impose doon sa mga importers. Ang mahalaga sana, yung mga na kukolekta doon sa rice tariff na yan ay mailaan talaga doon sa modernization ng ating agrikultura at talagang magkaroon ng magandang epekto ito para palakasin ang ating agrikultura. Pero kung ang nangyayari ngayon, ang incentives are now going to importation, baka yung mga farmers natin at saka mga may-ari ng lupa, wag na silang magtanim at i-convert na lang yung kanilang mga lupa. Okay, maraming salamat sa inyong panahon, Associate Professor Leyco ng AIM. Maraming salamat, Howie.